Pero may mga tanong ang ating mga media ngayon. No? So, invite natin ang ating mga kaibigan dito sa ating mga media outlets. You can have your 2 questions. Kindly state your name and kung anong broadcast agency o radio station yung question ninyo or Manong. Ayan. Narinig mo lang, Manong. Good afternoon po, Governor Chati. Sininyo po from Hataw. Sir, tanong ko lang po, maraming investigasyon na gaganap ngayon about corruption, blood control nest, sa Senado, sa Congress, sa Ombudsman, sa ICI. Sa tingin nyo, alin ba rito ang makatotohanan at totoo talagang investigasyon? O meron ba? Kung gobyerno mag-iimbestiga, hindi masusolba yan dahil sila problema eh. Sila problema, paano na-imbestiga yung sarili nila? Nagpapagod lang po tayo kung gobyerno ang magsusolve yan. Kagaya sabi kagabi ni Presidente, solve na lahat. Makugulong yan, wala nang kaligayahan. Pero, I don't believe that this problem will be solved by the government. That the problem is the government. Are you saying na ito ay isang teleseryeng script lamang ang lahat? Teleserye daw, script lamang ba lahat? Oo, pero yung gawa ng pelikula ito. Magandang mahaba ito. Pero sino kaya nag-finance ng movie na yan? Marami ang pipinans yan. Gagawin mo. Alright. Follow-up question, okay na? Alright. Magandang tanghali po, Governor Manong Chavit. Bitsunita po from the 25. Sir, gusto ko lang malaman ang reaction po ninyo dahil sa Senate Blue Ribbon Investigation ngayon, nagpadala ng video message mismo si Saldico from America na doon ay sinasabi niya na handa na niyang isiwalat lahat kung sino talaga ang mastermind nitong kontrobersiya sa flood control projects. Kaya daw siya kasi nagtatago, pinagbabanta ng kanyang buhay. Totoo yan, maganda yan. Depende kung anong ituturo niya. Baka ituturo niya AI. Pero kung ituturo niya tunay, bigyan pa natin ang detalya sa ito, dahil kinalit lang siya. Pero natatakot siya, baka mamatay daw siya, di pa siya nakakalapag ng aeroplano. Magaya daw siya kay Benigno Aquino. Ibig sabihin, part of the script, yan. Pupunta ko, pero papatay lang ako, hindi na ko pupunta. Part of the script. Part of the teleserye yan. Go for soundbites lang para malinaw yung soundbites. Doon sa sagot po ninyo, doon sa sinasabi ni Mong Tulfo na kabilang kayo sa financier ng destabilization. Nagtaka ako kay paring Ramon Tulfo dahil inulit ito, ulitin ko. Etong mga pangalan na ito, may nagsabi na, panakot ito at bayaran yung tao nagsabi nito. Yung unang nagsabi bayad yun. Sino ba yung unang nagsabi, Manong? Meron naka-record, naglabas ng Facebook niya. Meron na una. So, kinopya lang ni Ramon to, inulit lang niya. So, hindi ko alam bakit, anong rason na inulit nito. Siya lang ang nakakalam. Kung imbestigahan nila, bahala na sila. Kasama sa distraction yan. Pero ako kulang. Destabilization. Wala isang tao dyan. Dagdag natin. Alright, go ahead. Kawawa na ating bansa, mga kababayan. Makakaya tayo sa ibang bansa. Bagsak na ekonomiya natin lahat. Wala na gusto mag-invest dito. Nag-withdraw mga investor. Good afternoon po, Gov. Tanong ko lang po, naniniwala po ba kayo sa statement ni Pangulong BBM na may pakukulong sila before Christmas? Naniniwala mo daw kayo na may makukulong? Well, kung ihuhulong nila yung mga maliliit, maski kulong nila lahat, wala yun. Yung malalaki, kulong nila, maniniwala ako. Sa akin ibig sabihin, meron silang makukulong, hindi nga lang yung dapat makulong. Sasakripisyo rin, masisino. Tuklong.
Yung mga ginamit nila. Sa bilon Na wala siya, eh. wala hindi nagbigay or whatever. Malilit. Pwede pa kulong malilit. Pero malalaki, wala. I'm sure. Maniwala ko sa kanila kung ikulong yung mga malalaki na yaraw. Alam mo, ang buhay ngayon, napakamura. Pwede ka ngayon, umupa ng isang tao, bigyan sila ng 10 million yung pamilya niya. Willing siya magpakulong o matay. Ha? Sa ganung halaga lang. Sa bilyon-bilyon. Kaya maraming pwedeng magsakripisyo sa problema yan. Yung may sinasabi niyo, malilit na tao. Ano bang inaasahan niyo kay Mr. Romualdez? Ano bang dapat mangyari sa kanila? Maliban sa makulong. Until I challenge him now. Pero para maniwala ang tao sa sasabihin niya, ipaupo sa lie detector o salita. Baka masunog yung lie detector. So, hinahamon mo sila na magpa-lie detector muna. Lie detector, kung siya upo, kung magsabi ng totoo. Ayan, so narinig po ninyo. Go ahead. Go, Bilib na ako. Bilib. Naniniwala ako sa gobyerno. Baka ginawa nila yun. Pagsalitain, hindi natin sigurado, sabi ng totoo. Upo siya sa lie detector. Sabi niya, malinis siya. Wala akong kasalanan. Sa lie detector. Good morning, Gop. Kung matatandaan niyo po, binigyan mo ako ng kopya ng mga ebidensya ng flood control at iba pang projects sa Ilocos Norte. Pero nito mga nakalipas na araw, parang answered prayer yata ang request mo, Gop, dahil nagpunta raw ng ICI sa Ilocos Norte at nag-imbestiga. Kaya lang, dineklara nila na wala daw anomalya sa mga projects sa Ilocos Norte. Anong masasabi mo? Adding insult to injury. Adding insult to injury. Aapat ang pinuntahan, mahigit kulang-kulang 200 ang flood control sa Ilocos Norte. Apat lang. Pero yung mga apat, may mga diferensya konti lang. Bago gawa nga yung mga iba eh. Pero meron akong ebidensya na kinunan sa mga ibang lugar. Puro sira-sira. Pero ba mag-imbestiga? Pero more than less than 200 project. Apat na pinuntahan. Sandali lang doon. Sandali lang sila. Malis na. Tapos, walang flood control. At ang sasabi doon, yung mga inhinyero ng ginamit doon, hindi, makulong sila eh. Hindi sila humingi ng tulong sa inyo. Para lang masabi na napagbigyan na ako, tinignan niya, hindi totoo sinasabi ko. Malinis. Malinis. Pero hindi nag-report sa inyo. Hindi humingi ng tulong sa inyo. Saan po ba yung mga tinutukoy yung project? Patingin nga, walang gano'n. Meron. Meron. Ilalabas ko sa EDSA. Ayun, abangan nyo po. Ilalabas na po sa darating na rally yung ating information. Last question pa. Gop, may bala ka bang kasuhan? Kasi dalawang kontraktor lang kasi at ang Ilocos Norte ang top 3 sa lahat ng probinsya nakakuha ng Bilibilo project. May bala ka bang kasuhan yung mayor doon na kontraktor din sa Lawag at si Diskaya? Mabuti, that's a good question. Sila Diskaya lang doon. Pero paborito na ngayon, pero mas paborito sila ang kontraktor. Konsyal pa lang, paborito ng kontraktor yun. Solo kontraktor yung kampanya niya. Yung mayor na yun na nilagay nila, tinasang kamay, yung BBM. Yun ang kontraktor, konsyal pa lang. Bakit pinatakbo? Bakit ginagamit pa to now? Pinanalong mayor, bilyon sa binigyan ng kanya sa kanya. At Yun ang bawal. Bakit nila binigyan? Dahil matagal na nilang binigyan yun, na project. So hindi inimbestigahan ngayon yan? Walang Wala! Hindi lumabas eh. Paki-imbestiga nga po, ICI. Anong pangalan ko? Anong pangalan? Mayor Alcid of Lawag City. Mayor Absid. Alcid of Lawag Alcid City. of Lawag Matagal City. ng kontraktor yun. Kapatid niya, kontraktor din. At marami akong alam dyan. Marami pa. Hindi ko sasabihin ngayon. So ikaw na lang ang puntahan ng ICI para matulungan mo sila. Well, ICI. Sila na lang pupunta sa iyo para matulungan mo sila sa pag-imbestiga. I doubt kung pupunta sila sa akin, sasabihin ko lang. Hindi. Matagal ko na siya sabi, ICI, yung chairman mismo nagpipigil sa mga testigo eh. Ito, yung number, hindi huwag yan. So parang nagkakalokohan na talaga. Niloloko lang tayo, niloloko lang tao bayan. Oh yes, question.
Gop Chabit, magandang umaga po. Si Nats Alfonso po para sa ManilaIsTV.net. Tanong ko lang po, ikukumpara po ninyo mga sinauna pang bilang matagal na po kayo isang politician. Ano po ang pagkukumpara yung noon tsaka ngayon? Gaano ba kakurap yung noon tsaka ngayon, sir? Ito na po, bawat administrasyon, yun ang issue. Nag-umpisa pa rin President Quirino, 5,000 lang piso yung arinola niya, ginto raw, 5,000. Mayaman yung tao tigabigan, mayaman. Yun lang kasi, yun ang issue. 5,000 lang. Ngayon, billion na. Ito na lahat ng administrasyon may diferensya. Pero ito na pinakagrabe sa lahat. Ito na ang hindi na dapat palampasin. Kung palampasin natin to, wala na mangyayari sa ating bansa. Linakaw na kinabukasan ng mga kabataan. Kaya sinasabi ko paalala ko sa mga kabataan, yung sinasabi ni ang ating national hero, Dr. Jose Rizal, ang pag-asa natin ay ang mga kabataan. So dapat umilos sa mga kabataan para may ligtas pa kung kasakali ang ating bansa sa kamay ng mga di ba na ano yung tawag ito mga Wala rin word na mahanap. wala akong word na mahanap. So, kung nanonood ngayon lahat ng ating mga Gen Z, kausapin mo ang mga Gen Z natin, Mano, anong masasabi mo sa kanila ngayon? Mga Gen Z, kinabukasan nyo to, huwag kayong pumayag, huwag kayong matakot. Kami, pinaglalaban namin to para sa inyo, hindi po para sa amin. Dahil hindi namin alam kung hanggang kailan kami, maaaring bukas, patayin kami o pamatay. Pero ito, kinabukasan nyo to. Don't give up. Be brave. Kinabukasan nyo na itong ninanakaw nila. Palabasin nyo kung sino ang mastermind, sino nakinabang, yun ay kulong. Hindi yung mga ginagamit nila ngayon. Magandang umaga po, Gob, Edan, 96.7 FM, Prime News TV, TV na, Jagyo pa. Nahaba ko kay Gob Nadamay ako doon Gob, gaano katotoo yung balita na pinagkakalato ng, ewan ko kung kalaban nyo ito, no? Etong November 15, itong darating na rally, kayo ho daw ay maghahakot ng mga tao doon sa probinsya gamit ho ang barko ninyo. Kung sakali ho sana, Gob, pakihakot na ho siguro lahat ng tikbalang at mangunguna mo para dire-diretso na maubos na magnanakaw dito sa atin na Gob. Gano'ng katotoo yan? Well, nagpapasalamat ako kung may gumagawa niyan. Kung tumutulong ang mga tao kung meron gumagawa niyan, dapat pasalamatan natin sila. Sa tingin ko, Gob, hindi mo na ho kailangan magtawag ho ng tao mag-akoto. Pero talagang malaking rally ito, malaking pupunta dahil sa... Million ba? Million? Abot ang milyon yan. Galit ng tao, galit ng tao. Matagal na ako sa politics. This time, alam ko, billion sa darating. Sa loob ng 1, 2 araw, 3, palagi ko may mangyayari na dahil malaki itong darating. Pagod ng tao at wala nang tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, politiko ulit, nakikiusap po kay President BBM that the only way for you is an honorable exit. You have to resign. Baka mas pasahol pa abutin mo kung galit na galit ang tao. So, mag-resign kayo. Nobody's perfect. Nagkamali kayo. Nagkamali ka dahil iba-iba ang mga pinesto mo. Mga nag-advise sa'yo. Hindi mo na kayang pagtakpang kayo. So, being a leader, I will sacrifice myself. I will resign. That's the most honorable exit, Mr. President. Pag-iusap po ko sa inyo. Huwag nyo na pagpilit, wala na po gusto sa inyo, galit na galit na po ang tao. Maawa po kayo sa mga Pilipino, lalong-lalo na mga Gen Z at mga pinakabataan.
mga naghihirap ngayon, umiiyak, paawa po kayo sa ating kababayan. That's the only way, samahan kayo namin kung mag-resign kayo at tapos na lahat. That I think the people have decided. They will never give up. Tuloy-tuloy po ito. Huwag nyo na po silang pahirapan. Ulitin ko, nobody is perfect. Nagkamali kayo, magsakripisyo kayo. Like mga other leaders. May nangyayari na marami ng bansa. Konting diferensya lang, konting grabe korupsyon. Nagbibitaw agad sila sa hiya. Marami ang nangyayari. Huwag mo lang antayin pa yung magaling ng tao, like Nepal, sinulog nila yung, munting kapatayin yung Prime Minister. Huwag nyo na sana pong patagalin. Dahil kung pag-umpisa ito, rally, mapapayaran po kayo sa dami ng magsasalita ng kung ano-ano. So before November 16, my humble suggestion is for you to resign. Wala na po kayong ligtas dito. Huwag nyo lang ulit yung sinabi nyo kagabi, bula lang po lahat yan. Sino nagturo sa inyo, di ko alam kung sino nagturo sa inyo. Of course, yung mga advisors. Pero mali po yun dahil hindi po ito yung sinasabi nyo. Kung pakukulong yung maliliit, paano yung malalaki? Matagal lang sinasabi ng tao, yung malalaki kulong nyo, nasama yung mga malalaki. Kung tuturo yung mga engineer, mga contractors, mali po yun, sir. Kailangan pag-isip-isip kayo. Dahil ito, hindi biro po ito ang lalabas ng lahat ng taong bayan. Maawa po kayo sa mga kabataan. May mga anak din kayo. Same thing with our military, police, may mga anak din kayo. Lahat tayo. Kailangan kumilos tayo ng maayos. A peaceful movement. Para mapitaw si President Marcos. Or abuli niya na huwag lang pabuti ng 16 para di na siya bubulga pa lahat yung mga iba. So to avoid bloodshed, that's your call, no? Yes, last question. Matindi na ho yung panawagan ng ating mga kababayan na kayo ho ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Kaya ho na sinasabi ninyo, hindi nyo na ho kailangan tumakbo sa politiko sapagkat kayo ho ay nakakatulong. Kanina naman ho sinasabi, tama ho kayo, hindi nyo na kailangan tumakbo. Ang problema lang, pagka kayo na po, wala na ho siguro magnanakaw ng pera ng taong bayan. Nakakasigurado na ho ang tao na magkakaroon ng magandang kinabukasan yung aming pamilya. Good, kaya ikaw ay nananawagan ng taong bayan na kayo ay tumakbo. At isa pa kung nilinawin ko, kulang ho yung sinabi nyo. Kulang ho yung sinabi nyo na una, yung mga papatay sa inyo, dadaan mo na sa ano? Kalalagot. Kulang ho yung nasabi nyo. Paano ho yung pangapat? Paano ho yung mga babae nagmamahal sa inyo? Thank you po. Pangapat yan sinasabi mo, tatlo lang sinabi ko. Yun nga ang papatay sa iyo, yung pangapat. Tama na yun, yun ang papatay sa akin. Good morning po, Bob.